Ito mga kasama, ito yung unit na EDB. Galing ito sa ibang pagawaan. Ay NFI cleaning. Goods naman nung pinagawa. Mayroong kunting delay lang kapag medyo nasa 70 to 60 RPM or yung kilometer. Meron siyang kunting problema. Pero pagka mga ganun ng issue, throttle body cleaning lang yun. Tapos spark plug, adjust ng valve clearance. Ngayon, NFI cleaning. Tapos mayroong mga dapat na hindi dapat galawin pero ginalaw. NFI cleaning ito. Ano yung NFI cleaning dito? Ito? Lahat tinanggal to eh. Ito, tinanggal ito. Lahat yan, pati ito tinanggal. Wala tinaligot dito. Tapos ito. Lahat tanggal. Tapos yan. Ito, hindi pa masyadong naibalik ng maayos. May posibilidad na ito pasukan ng buhangin. Pagka pinasukan ng buhangin yan, o kaya nalubag ka, natagtag to, natanggal to. Di ba? Ayun, Para may proof tayo sa... Yan. Number 1 po yan mga sana, once na hindi nyo na ibalik ng maayos itong hose na to, intake hose na yan, kapag umuulan, papasukin siya ng buhangin, dyan na po masisira yung block ninyo, magugulat na lang kayo, bakit umuusok, o di kaya may posibilidad din na mabaluktot yung valvula, pati yung block, gas-gas, sigunyal, maradamay. Ngayon ang naging issue nito, kaya nagwa-weld yung motor. Start mo natin para makita nyo pala. Okay, ipitin mo nga sir. Okay, medyo hindi maganda yung minor niya sa una pa lang. Tapos kapag binigyan ko siya ng gas, sample mo, tatakbo ka. Okay, ayan na, tumataas na. Makikita mo sa RPM yan. Ayan na, tumataas na, vibration na. Ayan, vibrate yung plaka. Ayan, abnormal yung kanyang andar. Tapos, kung maaamoy mo yung sa tambucho niya, amoy gas, overgas kung tawagin. Ayan, nag-weld na. Okay. Kaya ito nag-weld mga sir, mayroong mga dapat na hindi dapat galawin na ginagalaw. Tulad nito. Yan. Sakto natin. Parehas natin dito. Meron tayo isang ginagawa na click 150 same cc. Puntirian natin to. Mapapansin nyo nito ang haba nito. Tapos balikan natin yung sa ADB. Ano? Ang iksi. Okay, para maklaro natin. Tanggalin natin yung throttle body. Kaya hindi maganda yung takbo ng motor, overgas, lakas kumain ng gasolina yan pag ganyan. Dahil lagi nang naka-open yung throttle valve. Kung alam niyo yung throttle valve, yung doon sa loob ng throttle body, yung pag nag-acceleration kayo, bumubuka ng ganun. Yan, tinasan yung pinaka-stopper ng throttle valve na yan, naging ganun na siya, bumuka ng konti na. Parang may 10 anak na. Yan. Ngayon, siyempre mas maraming gas na hinihigop. Si TPS naman, saka si ECU, trabaho naman nun, kakabulin niya ngayon yung ibibigay na gasolina. Kaya ngayon, nagtataas baba yung minor. At siyempre, yung overgas na yan, tatapon yung sa tambucho, ang pangit ng amoy ng buga ng tambucho. Ngayon, para ma-perfect natin yan, ibabalik natin yan, tapos i-reset natin. Totally, wala itong problema. Mali lang ng pagkakagawa dito. Dapat ano lang to, throttle body cleaning. Kung magpa-pipe cleaning naman kayo mga sir, meron din ako niyan yung BGFI na ginagamit mga sir nang wala ng kalasan. Pwede naman natin kalasin to, pero kahit na hindi na din kalasin, kapag si BGFI yung ginamit natin, rekta ang gagamitin natin. Meron tayong hinahalong chemical, gasolina din ginagamit, direktang injector. Ang malilinisan noon, throttle body, injector, fuel pump, tapos intake, exhaust, carbon ng piston, matatanggal na po yun. Pati yung tambucho nyo, malilinisan din. Kasi yun na yung mga bago. Kahit sa mga sasakyan, yun na yung mga ginagamit nila ngayon. Okay, tanggalin natin to para mai-correct natin kung ano yung naging problema yan, para may tulong natin na maayos. Okay, tanggalin natin yung injector. Naku, may something. Sige, tanggalin mo. Mukhang mali yata yung pagkakakabit. Sige. Iba na yung o-ring.
Eh, hindi. Iba naman yung o-ring nito, sir eh. Ito. Tignan natin, para malaman nila na mali talaga sila, di ba? Oh, ito. Iba o-ring nito. Ayun na nga. Kaya sabi ko sa kanila eh, yun ang pinipilit na sa akin na walang problema yung ano eh. Mali to. Ito mga sir, mali po ito. Kung napagkalas na kayo ng injector ninyo, kung nagkakalas kayo ng motor ninyo, makikita nyo naman dito, pit na pit yung o-ring. Ito, pinalitan, tapos hindi ganito yung o-ring ng original, itim pa rin. Tapos hindi mo siya magagalaw ng ganyan. Pitted na pitted sa injector mismo. Ito, maluwag na. O, yan. Number 1 na yan sa mali na. Sige, may lagyan natin ng ano yan. Ng ibang kwan. Hindi ko muna tatanggalin. Yung kwan. Sige. Wala na tornilyo yan? Ha? Oh, wala rin tornilyo. Ayun ha. Kitang-kita ang ebidensya. Parang binaboy yung motor ko ah. Parang. Binaboy talaga. Sige, tama natin. Ang dami mga ano. Goods naman ito pinagawa mo, di ba? Doon lang, goods lang pinagawa mo ito, di ba? Goods na goods na, walang Ano problema. problema? Sige. Para ma-check natin. At least, ayan, pwede nating lagyan yan. Kaso nga lang, siyempre kapag once na gumagawa kasi tayo ng ganyan, kung ano yung pag-aalaga ng customer natin, or yung ano, kwan. So, tapos number 1, yan, hindi masyadong nakalapat yung ito. Tapos ito yung sinasabi ko kanina mga sir. Oh, ang laki ng awang. Kung titignan mo dito sa loob, yan, nakabuka na. Ayun. Dati, hindi masyadong kita rito eh. Tanggalin mo to para makita natin. Yung impact, ano mo impact? Yan. Palitan mo ng 8. Okay, ito mga sir, tanggalan na natin yung throttle body, tanggalan natin yung intake, yung ano pala, manifold, throttle body. Kapag ganito mga sir, mag-check kayo, itatapat nyo sa ilaw. Ayan, binibidyo kasi ni sir eh. Tapat, testing mo muna. Ayan. Kita mo? Laki. Laki. Oh. Ayan. Kasi ang ano eh, karayom. Hindi masyadong klaro mga sir. Pero malaki yan, no? Hindi po yan normal. Ang standard niyan, ibabalik natin para maging smooth uli. Ito, ginalaw yan. Dapat hindi na ginagalaw yan. Yan, dapat hindi na ginagalaw yan. Ngayon, lagi nakabuka na si throttle valve. Ito yung throttle valve na sinasabi ko. Lagi nakabuka na. Okay, balik natin sa dati. Okay, balik mo sa dati. Kaya tumas yung kanyang minor. Dapat ganoon doon sa isa. Ganito dapat yan. Ayun na, papansin nyo. O, diba? O. Dapat ganyan. Okay, na-adjust na yung kapulong para maibalik natin sa pinaka-original na under ng motor. Tapos sa saktong minor. Okay, binalik na natin. Dapat ganyan lang po yung standard yan mga sir na dapat hindi na ginagalaw. Kung sakaling hindi mo na talaga maitutuno, maaaring may problema yung TPS, ganyan. Dapat ito hindi na ginagalaw. Dapat ganyan lang. Yan, tandaan nyo na lang po yan mga sir. Kasi laking feedback nyo sa motor nyo, lakas sa gas, tapos palyado pa yung andar ng motor nyo, nagwawala-wala pa yung motor ninyo, maaari kayong madisgrasya. Okay, balikan natin to, tapos yung o-ring, yan, palitan natin ng bago. Ito, nalagyan na natin ng tornilyo mga sir ha. Ayan, yung nilagay natin, same lang din dun sa battery. Ayan, at least meron siyang lock. Ayan, napaka-importante kasi may lock yan para pantay, tapos ito, saktong-sakto na yung pagkakalagay. Ayan. Okay na. Yung ko na lang, yung o-ring ng injector na lang, at okay na rin yan. Hindi natin nilinisan kasi nga goods pa. Dahil malinis pa dahil kakagawa pa lang. Ito naman isusunod natin yung injector kasi hindi pwedeng hindi mapalitan ito dahil sobrang luwag. Ayan. Malapit pa naman sa spark plug at kapag ito'y nag-leak, gasolina sa kuryente, sasabog yung motor. Kung hindi sasabog, susunog. Ayan. Ito, maluwag ko. Ito na yung injector yan, pinalitan ko na. Ayan, hindi sa kwan. Gumagalaw, pitod na. Dinalaw ko na lang yung o-ring na nilagay ko kasi nga wala akong exact sa akong o-ring. Medyo manipis yung sa akin, pero mas maganda pa to. Ito kasi yung nakakabit. Oh, pit na oh. Okay, lagyan natin. Okay, balik na natin.
Tapos dyan natin matitesting mga sir. Dito natin matitesting. After natin pero i-diagnose pa rin natin kasi hindi kasi maganda yung pagkakagawa. Kaya nga hindi sumaktor o baka hindi nga ito na-reset. Tapos i-ayos na rin natin to. Dahil yan ang delikado rin. Kapag hindi natin i-ayos ng maayos. Naging kuwan pala niyan, dinukot lang pala ito mga sir. Kaya hindi niya naibalik ng maayos. Takot siyang magtanggal ng clearings dito, dinukot lang daw niya sa ilalim. Hindi naman po pwede yan kasi hindi mo makikita yung ginagawa mo. Okay na? Okay, testing natin ulit. Hit. Sige. Ayan. Hindi na siya nag-wild. Kaso try mo natin siyang i-reset or i-diagnose kasi nga galing sa pagka kaya i-check natin. I-reset muna natin para makuha natin yung minor. Ayan, reset natin, diagnose. Okay, ayan, check natin. Ayan. TPS sensor damage or short. Kaya tatry natin burahin yan. Number 1 din kasi yan mga sir na bakit walang minor. Okay, reset mo muna yan. After natin mabura, ayan. I-calibrate natin para mag-match yung TPS saka ECU. Okay, sakapan rin natin. Start na. Tingnan mo nga yung reading ng TPS. Kasi may isa pang problema. Yan yung naging problema nito mga sir. Tinaasan yung minor para magkaroon lang siya ng minor. Kaya tinaasan yun. Inispiran to? Inispiran? Paano inispiran? Inispiran ng pang carbon? Hindi, yung yan? Ultrasonic? Yung binababad? Binababad? Nako. Ha? 9.3. Tapos anong ginamit na pang injector? Anong ginamit na pang linis? Parang FI? Yung ultrasonic. Ultrasonic? Sira, injector mo. Ha? Sira, injector mo. Pero sabi niya, tinanggal yata yung Kasi yan ang yan ang tinatawag na FI cleaning. Yung injector. Bagsak yung bagsak. Okay, magta-try tayo ng mga sara. Tatry tayo ng isang injector. Ginamit pa yung pinanlinis daw. Ultrasonic daw yung ginamit dun sa FI cleaning. Nadali na. Tabi natin yung injector. Palit tayo ng ibang injector. Nadali na. Kaya siguro tinaasan yung minor para mahabol. Goods ito nung pinagawa niya. Yun ang sabi niya. Mayari. Ayun na, dali na. Kaya binibidyo nga kasi i-report niya dun sa gumawa ng motor niya. Dun sa may-ari ng shop. Okay, try tayo ng isang injector. Ayan. Iniram natin sa isang EDB dyan. Yung EDB ni Kapulong. Tinanggal natin yung kanyang injector para matesting natin. Okay, kabit muna natin. Okay, testing natin mga sarahan. Nagpalit tayo ng injector para malaman natin kung injector or TPS. Okay, dito pa lang dapat magmi-minor na ng maayos yan. Bitaw natin. Ayan, hindi siya nagmi-minor. May isa pang ginagawa ko dyan para malaman nyo kung TPS or injector ang problema kasi nagpalit na nga tayo ng injector. At same pa rin yung issue.
tanggalin niyo yung sakit ng TPS. Okay, tanggal na. Medyo lubat yung aking camera. Hindi ako mailaw. Yan, ito yung sakit ng ng TPS. Yan, hinugot ko muna. Tapos on natin. Dapat magmi-minor yan. Kapag nag-minor, ibig sabihin TPS ang nadali. Kapag hindi nag-minor, parehas, ibig sabihin may problema yung makina. Baka mahina yung kuryente, ganun. Pero na-check na natin yung kuryente, goods naman. At nakailang palit na sila ng spark plug, puro pundi. Kasi nangingitim. Parang pag ginuhit mo sa palad mo yung spark plug, may iwan yung itim. Ibig sabihin, overgas. Okay, ayan. Nung pagkahugot ko ng sakit ng TPS, papansin nyo, maganda yung minor. Ito yung standard na minor nya. Ayan. Medyo maingay sa labas, kaya hindi natin klaro yung andar. Pero ayan, maandar na. Ibig sabihin, nadali yung TPS sa pagpapagawa ni sir. Kasi dinukot lang to. Ayan. Diba? Maganda yung minor nya. Dapat ito yung standard na minor nya. Ibig sabihin, natukoy na natin yung problema. TPS, ginawa nyo yun nandito para mahabol nyo yung minor dahil nga nawala ng minor dahil sa TPS. Ayan, naklaro na natin yung problema. TPS talaga ang problema nito. Ayan, binalik ko na. Tapos hindi siya namamatay kasi nga hinugot natin at matik magkakaroon siya ng check engine. At kapag pinatay mo tapos inon mo uli, ito nga kahit na hindi ka na magpihit doon, mag-i-start na. Ayan. Tapos pitawan mo, patay. Okay, TPS. Ang problema, nadali. Bibili at TPS. Ayan mga sir, bali ito na yung ating ilalagay. Bagong throttle body. Kasi hindi nga tayo makakabili ng original na TPS lang, kundi kasama yung talaga yung throttle body. At syempre gusto naman ng may-ari yung original pa rin ating gagamitin para matagal dahil itong kanyang TPS nasira lang dahil sa maling paggawa. Yan, ito na yung bago natin mga sir na ilalagay. Nagkakalagay ito ng ng 4,600 sa Honda. Sa Honda Click, ganun din yung price. Medyo mahal ng konti ito. 4,1 yata sa Click. Tanggalin natin yan, tapos transfer natin ito. Nag-check na rin kasi tayo ng injector, same pa rin yung problema. At kung tinanggal natin yung TPS, ayun, tumino yung kanyang minor. Ibig sabihin, walang problema yung adjust ng valve clearance niya mga sir. Kasi kung may problema yung valve clearance niya, nung tinanggal ko yung TPS socket, dapat same pa rin ang problema, namamatay-matay pa rin dapat. Ayun, nagbago, gumanda yung minor. Dito natin malalaman yung katotohanan at kung natin mailagay ito. Tagalan natin yung throttle body at ito yung ilalagay natin. Siyempre, kukunin natin yung manifold nya. Okay, tanggalin natin. Yan, ito yung luma at ito na yung isasalpak natin. Kaya hindi kakalikutin yan kasi bago naman. Ito yung luma niya mga sir. Totally ito, goods pa to. Ang nasira lang yung TPS, kaso nga lang hindi naman din tayo makakabili ng TPS lang, kundi buong assembly kasama na yung IC na sinasabi nila. Ayan, yun na yung bago, sasalpak na natin. Complete na po yan, plug and play na lang talaga yan. Ayan, tornilyo mo natin. Okay, tumasa na, ilagay na natin yung bago nating throttle body. Ngayon, try naman natin paanda rin. Ito. Dapat magmiminor na kagad dyan. Diba? Mandar na kagad. Ibig sabihin, sa pagkakagawa nito, dahil dinukot, nasira yung
Depende naman sa pagkakagawa nito o paglilinis kasi NFI cleaning. Ayun na, doon na nagkaluko-luko. Tapos ito yung original niya. Oh. Yan, dapat hindi na dapat ginagalaw yan. Stopper lang naman kasi yan. Maaring sa katagalan, yung pinaka-throttle valve doon, napupudpud din yan. Pero sobrang tagal bago masira yon. So pwede kayong mag-adjust kung sakaling ito full na close talaga. Pwede kayong mag-adjust ng konti-konti lang. Pero hindi yung sagad na sagad. Pero totally, taon-taon bago yan masira. Ayan. Aba, smooth na yung kanyang andar. Okay, try natin isang beses ulit para sabihin nyo mayroong kwan. Ito mga sir, nakarekta na kasi nandito niya, kaya hindi mo na kailangan pihitin pa ng preno doon para mag-push start. Rekta na siya. Ayan. Diba, start kagad siya. Tapos nakaminor na kagad. Ayan. Okay na. Bali ang gagawin na lang natin, idadiagnose na lang natin kasi nung pagkakatanggal ko kasi ng sakit, hindi kasi natin binura yan dahil nga magpapalit tayo ng panibago. Kaya ngayon, idadiagnose natin. I-resin natin yung naka-install na error code para mag-match si TPS sa si ECU natin para hindi lumakas sa gas. At iba na rin yung amoy ng tambocho niya, hindi tulad nung una na sobrang baho. Saka sobrang itim lagi yung spark plug nito, nakailang palit pa ng spark plug. Ayan natin yung kanyang upuan, tapos diagnose natin. Idadiagnose natin at ito na yung mga error na naka-installed. Ayan. Map sensor damage or short, yan yung mga naging pass. TPS sensor, ayan na yung naging pass niya. Saka IET sensor, yan yung pass. Saka IACB, ayan yung mga naging fault circuit niya. Kaya napaka-importanting ma-diagnose natin or ma-reset natin gamit yung MST500 Pro para ma-erase natin yan. Kasi kapag hindi natin in-erase yan, mag-i-store pa rin yan sa ECU natin at may posibilidad na lalabas yung check engine at mag-i-error. Okay, reset natin. Para mabalikan natin yan. Okay, tapos read DTC. Okay, wala na. Ibig sabihin, goods na to. Tatakbo na to ng 120 mil. Okay, start natin. Para maklaro natin yung minor ng motor. Para sureball na walang pa-epic. Okay. Okay na. Sige, start natin ha. Okay, tayo natin. Okay, naka-minor. Tapos, tignan nyo yung engine speed. Yan, ito yung kanyang engine speed. 1716. Yan po yung saktong-saktong minor niya mga sir. Kasi ang original na standard ng minor, 1,500 plus 200. Dapat doon lang po naglalaro yun. Hindi pwedeng bumagsak ng 1,400 RPM kasi nga po may problema na yung TPS or may problema yung makina. Yung pinakita ko sa inyo, yun na po yung standard niya. At yung kain ng injector, ayan, bumalik na sa dati. 2.3. Yan po yung standard niya. Katunayan na yung injector niya, maganda na po yung bigay ng TPS sa ECU, kaya siguradong balik sa alindog na to. Yan na, goods na. Kaya kapag sakali FI cleaning kayo, mas mainam, patanggal nyo po itong box ninyo para makita kagad, o makita nila yung gagawin nila. Tapos merong mga pamamaraan dyan para hindi kayo makasira or masira yung motor ninyo. Okay, ganito na lang yung video natin mga sir. Ingat, like and share na lang. At papalo na rin ako sa aking Facebook page na GMK Motovlog mga sir. Doon kayo mag-comment, marireply ko kayo kaagad doon. Kung hindi kayo marireply kaagad ng on the spot, mamaya marireply ko na kayo. Kasi ako lang din yung nag-edit, ako lang din po yung gumagawa ng video saka nagre-reply. Okay, maraming salamat mga sir.